Kahapon, habang nagwo-work ako, nakikinig ako ng podcast. Tapos yung pinag-uusapan nila about feng shui. So, nakikinig lang ako. Parang, kasi habang nagwo-work ako, ganyan. Tapos, tamang-tama, napag-usapan nila yung tungkol sa feng shui about workplace daw. E di, natawag yung attention ko. Tapos, ang marami silang napag-usapan pero yung isang tumawag ng attention ko is yung position daw nung table sa work area mo. So, ang sabi niya, sabi ng expert, si Marie Diamond by the way, yung feng shui expert. Sabi niya doon sa interview, dapat daw yung table na tatrabaho natin or yung work area natin, dapat daw nakaharap siya sa pinto. Nung nakikinig ako, yung pwesto nung table na ginagamit ko for work and for kahit anong mga projects ko, nandito yung mga ginagamit ko. No? Nakatalikod sa pinto. Sabi ko, hindi na tawag attention ko. Kasi ang explanation niya, sabi niya kasi yung pinto daw, it represents yung parang portal, parang ganun, or passage for energy sa feng shui, which is very important yung flow. Kasi yan yung isa sa principles na importante sa feng shui, yung flow. So, sabi niya, dapat daw yung position ng table is nakaharap sa pinto, hindi ka nakatalikod. Nung pinapakinggan ko yun, nakatalikod ako dun sa pinto. Kasi ang explanation niya is, para kang nakatalikod sa nangyayari sa surroundings mo. And yun pala yung topic nila. No? Yung parang how your surroundings affect your experience or your life, lalo na sa pag-manifest nung dream life or yung gusto mong mangyari sa buhay mo. So, sabi niya, in that context, so paano mo i-welcome yung gusto mo, no, yung energy or kung ano man yung dinidesire mo, kung nakatalikod ka. No, hindi mo alam kung ano yung nangyari, unaware ka. No, so, sinasabi niya doon, dapat conscious tayo. So, dapat iharap natin yung work table natin, lalo na pala in terms of success, no? So yun, dapat iharap natin dun sa position na conscious tayo or nakikita natin yung pinto para nakikita natin yung energy or na-welcome natin yung energy na dumarating sa buhay natin. And para nakikita natin, diba? Parang ang sinisimbolize niya doon is yung opportunity, di ba? Paano mo makikita yung opportunity na dumaraan sa'yo kung nakatalikod ka, kung hindi mo nakikita, which makes a lot of sense, di ba? So, sabi ko nga, no? Parang ang isang tawag pa doon is yung power position, no? Yung parang tawag niya, parang wala ka sa power position mo. So, yan, yung parang power pose. So, yung pose ko parang naka-slouch. So, ibang usapan niya. Pero, yun yung sa astrology na, feng shui pala, sorry. Feng shui na part. And astrology expert din si Marie Diamond. So, meron silang connection, no? So, yun naman, ang sa akin naman is, so, yun pala, after kong mapakinggan yun, after kong mapakinggan yun, talagang nag-pause ako, nag-break ako, minove ko yung table ko,
So kung dati, ito kung napapansin nyo yung bintana sa tabi ko, dyan dati ako nakaharap. And yung pintuan nandito, no, sa side na to. So, as in talaga, nag-break ako and then nireposition ko yung table. Tapos, ayan. So, ngayon, ang position ko na is, ito yung pinto, nakikita ko na siya. Medyo maganda na yung, nakikita ko na yung buong pinto, kung sino yung dumaraan, ganyan, or kung ano yung nangyayari. Wala na akong blind side sa nangyayari sa kung ano man yung sa pinto, ganyan. Kung may pumapasok, may lumalabas, may dumadaan, aware na ako ngayon. And ito rin, nakikita ko rin yung sa bintana. So, ayun. Ang sa akin doon, ang point ko doon is, wala namang kasing masama, di ba? Wala namang mawawala. Yun nga rin yung sinasabi nung host and pati rin si Marie Diamond. Sabi niya, wala namang mawawala, lalo na kung yung paniniwalaan natin is makakabuti, di ba? Paano kung totoo na may effect yung positioning ng mga bagay-bagay, yung kasi tama naman it is a reflection of our inner, parang ganun yung sinasabi, it's a reflection. So why not, and ako personally, no, na ano ko yun, parang nakita ko yun in my life, na yung environment talaga, ang laki ng impact. Yan, kung katulad niyan, yung mga nagtatahulang aso. So, ibig ko sabihin is, di ba, kumbaga, why not iset mo yung sarili mo for success or kung ano man yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Diba? Like for example, gusto mong maging healthy. Diba? Paligiran mo yung sarili mo ng healthy surroundings. Diba? Yung nasa table nyo, mga prutas, ganyan. Nasa ref nyo, mga prutas or kung ano yung mga healthy foods. Diba? Yung kung may supplement ka, kung nagsusupplements ka, lagay mo dun sa nakikita mo, mga ganung bagay. And like, ito nga, di ba yung sinasabi nila, kahit na tayo, hindi tayo expert dun sa aspeto na yon, kaya nga tayo nakikinig. Kasi sila yung expert dun. And sabi ni Marie Diamond, nakita niya na for countless times, kasi isa sa mga experts dun sa The Secret, no? Hindi ko alam kung familiar ka dun, pero malamang narinig mo na yon somehow, yung law of attraction, ganyan. Isa siya doon sa mga experts na yon. And mas marami siyang experience in terms doon kumpara sa atin na hindi tayo masyado, kumbaga, knowledgeable dun sa field na yon. So, why not subukan natin, di ba? Wala namang mawawala. Paano kung totoo? Paano kung sa simpleng pag-turn lang ng table, may magbago sa experience natin, di ba? Why not hindi natin subukan ganon? So, ayun, parang alam naman natin kung gaano kalaking factor yung beliefs, di ba? Sa reality na na-experience natin. Lalo na kung lalo na kung exposed ka sa mga self-help, self-improvement, spirituality na field, yan yung isang malaking topic talaga, no, yung beliefs talaga, no. So madalas yan napag-uusapan yung limiting beliefs, yan. So yun daw yung nakaka-influence sa buhay natin na malaking impact. So, ayun, kanina nga rin, binabasa ko yung book ni Tony Robbins about money to. Yung book niya na about money. So, meron siyang dinidiscuss doon na 9 myths or yung mga
myths, kumbaga yung mga paniniwala natin na inaano niya, parang dinidebunk niya, no? Para kasi ito daw yung parang pumipigil para magkaroon tayo ng financial abundance, no? So marami siyang strategy na i-discuss dun sa books, pero inuna niya to kasi kailangan ma-break muna to itong mga myths na to, yung mga paniniwala natin. In case of the book, surrounding money, di ba? Tapos, yung last na myth na binrake niya doon is yung personal beliefs. Sabi niya, yung mga lies o yung mga kasinungalingan na pinaniniwalaan natin, yung sinasabi natin sa sarili natin. So, parang may connection sila dun dun sa, di ba parang kung mapapansin mo, no, yung beliefs talaga malaking factor dun sa nagiging experience natin, dun sa na-experience natin sa buhay. Ganun. So, ayun, and naalala ko na ito rin yung isa sa mga topic na diniscuss ko dito sa aking book na ganito kami noon. No? So, yan. So, inano ko dito, parang sinulat ko dito yung about indoctrination. And marami akong binanggit kasi alam niyo naman, lalo na kung batang 90s ka, di ba, alam mo yung mga pamahiin na kanalakihan natin. So, yun yung mga ilan sa mga sinulat ko dito. Tapos sabi ko nga dito, yun nga yung indoctrination and education. Tapos meron dito sinabi ko na kasi yung indoctrination is teaching someone to accept a set of beliefs. No, regardless kung limiting belief siya or empowering belief siya. Yun yung indoctrination. And education is to bring out something existing in possibility. So, sabi ko dito, bakit hindi natin pagdugsungin? Teaching someone to accept a set of beliefs to bring out something existing in possibility. So, yun yung ganun yung ginawa ko nung napakinggan ko yung podcast about feng shui nga, yung positioning yung simpleng bagay lang kung tutuusin, di ba? Si Marie, nag-teach siya sa akin about a set of beliefs, no? Sabihin na nating feng shui beliefs or astrological beliefs to bring out something existing in possibility. So, ganun yung ginawa ko, parang inaccept ko yung set of beliefs to bring out something na existing in possibility, which is for me, it's yung success and financial prosperity. No? So, ina-accept ko siya kasi empowering siya kumbaga, pwede siyang mag-benefit sa experience ko. No? So, ayun, meron akong kaya dito, isa sa mga exercise na parang ginawa kong exercise is yung mga pamahiin or yung mga beliefs na hindi favorable or yung mga limiting beliefs like example dito, nilagay ko yung kapag nakabasag ng salamin, di ba yung mamalasin daw, ganyan. So, why not palitan natin siya na kapag nakabasag ako ng salamin, may katumbas na swerte, may papasok na swerte. No? So, ganon. Parang ganon yung example. Or, di ba, meron tayo rin pamahiin na kapag nagwalis daw sa gabi, hindi daw maganda. So, ayun, why not palitan natin, imbis na mamalasin, gawin natin siyang empowering belief. No? So, ganun yung example ng paano natin palitan yung mga limiting beliefs para maging i-shift natin siya, palitan natin siya na
maging empowering, 'di ba? Kasi kung maniniwala na lang din tayo sa mga beliefs, no, whether kung kanino man 'yan galing, na kung kinalakihan natin, ano natin siya, transform natin siya, 'di ba? Na in a way na makakabuti na hindi lang sa atin, para rin sa mga nakapalibot sa atin, 'di ba? Kasi kung ganun ka-powerful yung beliefs, gamitin natin siya to our advantage, no? Para to our benefit. So, ayun lang. So, tingnan natin kung anong nangyari ba. Update ko kayo. So, kung ikaw, ganun din, kung meron ka sa tingin mong gustong improve kung anumang aspect sa buhay mo, whether it's health, relationship, or money, kasi yan naman yung 3 major na areas na talagang kumaga pinagdalaanan natin, or yan yung 3 major aspects, no, na talagang naglalaro sa buhay ng natin lahat. Kumbaga apektado tayong lahat yan. So kung ano man yung aspect na yan, o kung lahat, diba, examine mo yung mga beliefs na pinaniniwalaan mo. Tapos, questionin mo sila. Kasi, baka yun yung pumipigil lang dun sa buhay na hinahangad mo, yung mga beliefs. Why not i-align mo yung beliefs dun sa buhay na gusto mo? So, ayan. Kung ikaw may table ka rin, or pakinggan mo yung mga astrological teachings or beliefs, mga feng shui beliefs, subukan mo lang, di ba? Kung maliit na bagay lang naman, katulad ng paglipat ng mga table or pagsuot ng t-shirt na puti, no? Mga ganung bagay, ikabit mo siya, i-attach mo siya sa positive na result or outcome sa buhay mo. And kung hindi mag-work, edi wala namang mawawala, di ba? Pero paano kung mag-work siya, di ba? Yun lang pala yung maliit na bagay, pero pwedeng malaki ang impact na mangyari sa buhay mo. So, yun lang. I'm inviting you to examine yung mga beliefs, di ba? Ito, katulad nito, yung mga ganito, sinishare ko to dun sa vlog ko, dun sa isang vlog ko, The Path to Awesomeness. Pag may ganyan na i-interest ako, nagiging curious ako. So, inaano ko siya, tinitingnan ko siya. And, ayun. So, yun lang muna for now. And tingnan natin kung ano mangyayari sa aking pag-move ng table. I-update kita sa mga susunod na kabanata. For now, bye-bye muna. And I wish you good luck.